na pinamagatang The Heavenly Demon Reincarnate. Isang ulilang lubos na batang lalaki ang inaaruga ng matanda na nagngangalang Fang. Ito'y natagpuan ng kanyang estudyante na si Hugh Xiong mula sa sekta ng Kunlun. Habang nag-iensayo ng Kung Fu Sword sa bundok ng Kunlun, pinaniniwalaan ni Master Fang na katadhana ang bata na mapadpad sa kanila. Mula sa nauna nitong buhay bilang newly-born baby, ang bata ay pinangalanang John Guang, sa paniniwala na ipinagkaloob sa kanila ito ng kanilang bathalang Dado Chanson, ipinangakong ibibigay sa bata ang proteksyon at pag-aaruga ng walang pag-aalinlangan. Laking pagtataka ng sanggol kung bakit ganun kalaki ang malasakit ng matanda sa kanya. Sa kanilang pag-uwi mula sa pagsasanay, iniisip ni Master Fang kung paano niya bubuhayin sa pang-araw-araw na pangangailangan ng isang sanggol. Kilala ang matanda sa kanyang diskarte, kaya naisip niya na gatas ng kambing ang solusyon sa kanyang problema. Lingid sa kaalaman ng lahat na sa naunang buhay ng bata na leader ng The Heavenly Demons Cult, na kanyang tinakasan. Dahil ang kanyang ama ay hindi sapat para sa magaling na pamumuno. Hanggang sa ito ay pumanaw. Nais niyang makisali sa mga kung fu technique, ngunit ang mura niyang katawan ay hindi pa handa para isabak sa ganitong pagsasanay, nabaling ang kanyang atensyon sa dalawang magkatunggali patungkol sa Agile First Strike at Cloud Dragon Ascension Techniques, dahil upang mapagtanto niya ang mga bagay mula sa kanyang nakaraang buhay, at sa pagkakaiba ng sekta ng Kumblin, mula sa sekta ng Kunlun, isa sa siyam na pinakamahusay na sekta. Natadhana niyang matutunan ang aral mula rito. Samantala habang nag-iensayo si Hugh Xiong, tahimik na nakamasid ang munting paslit patungkol sa disiplina ng paghinga ng mataimtim na may iba't ibang paksiyon sa iba't ibang gamit. Dahil ayaw niyang masayang ang kanyang oras, nag-iensayo siya tulad ng kanyang ginagawa mula sa nakaraang kaalaman sa buhay ang Expanded Shy Center kung saan nakakapagpalabas siya ng ginintoang liwanag gamit ang concentration. Labis ang pagkamangha ni Xiong sa ipinamalas ni Jan Guang, kumari pa ng takbo papunta sa kabilang silid kung saan may pagpupulong ang mga matatandang senior master, upang ipagmalaki ang katalinuhan ni Jan Guang. Agad naman napukaw ang atensyon ng lahat sa pahayag ni Xiong, sa suhestyon na kailangan niya ng special training na nararapat sa kanya. Si Master at mga Senior Master ay lumuhad sa harap ni Guang upang siyasatin ito ang sight ay nabigla sa lahat at naniniwala sila na ang Dao Tianzon ay isang mataas na banal. Sa pagiging tunay na naghahanap ng tagumpay at sila ay nagpasya na magtuturo ng Guini Energy Breathing. Sa pag-aalalang-ngalang na siya ay 5 taong gulang pa lamang, lumipas ang panahon at siya ay 8 taong gulang na. Pag-unlad at natutunan sa nakalipas na 3 taon, nilapitan ni Guang ang Senior Master at ipinaalam. Sa kanya na naabot na niya ang antas ng Leicester Sky Chi Arts Masters na nag-udyok kay Guang na ihayag na mayroon din siyang. Naabot ang mas malawak na kalangitan at hiniling sa Master na suriin ang kanyang pag-unlad. Sumang-ayon ang Senior Master at sinimulan ng kanyang assessment muli ang Master ay na-shock. Jan Guang simply smiled. Kahanga-hanga at walang masasabi sa martial arts, pati si Guang ay sumisip-sip lahat ng itinuro sa kanya ng Master at naipamalas ng higit sa inaasahan ang Senior Master ay biglang may naalala tungkol sa founder ng sekta, na nagsabing nakasaksi sa lumilipad dragon sa ibabaw ng Mount Kumblin nang matagpuan niya ang kanyang tuwalya. Ang Master ay naniniwala na si Guang ay magiging isang dragon din mula sa kanyang pagsisikap. Ngayon ay 13 taong gulang na si Jan Guang. Abala sa isang libro ng mga tagubilin na nagtataka siya kung bakit siya tinuturuan ng maling Kumblin martial arts at determinadong hanapin ang katotohanan. Sa pagsasaliksik na pagtanto na tama ang kanyang mga hinala ayon sa libro ng Kumblin ang martial arts ay dapat na maramya at matikas, na sumasalungat sa itinuro sa kanya. Habang nagbabasa ay narinig ang dalawang bully.
Tinatalakay ang katahimikan ng kulto ng demonyo dahil wala na ang tunay na makalangit na demonyo, tinutukoy nila siya bilang ugat ng lahat ng kasamaan at natagpuan ang kanyang pagsalakay ay nagtatala ng nakakatakot na si Jian Guang, ay nagtataka kung bakit siya binansagan ng ganitong paraan. Naalala niya ang isang insidente mula sa kanyang nakaraang buhay nang payuhan niya ang kanyang nasasakupan na ipaalam sa elder ng kulto sa halip na alisin ang mga Kumblin men. Walang kaalam-alam sa pangyayari ang mga lalaking ito. Napagtanto na siya ang dahilan ng 7 digmaan at ang pagkawala ng mga diskarte sa martial arts na nakaramdam ng hinanakit. Napagtanto ni John Guang na wala siyang ideya tungkol sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Hindi upang maging katulad ng tunay na makalangit. Si Demon John Guang ay tinamaan sa kanilang mga salita at napagtanto na kailangan niyang baguhin ang diskarte upang maging isang tunay na Cumberland martial artist. Naniniwala si Guang na may puwang para sa pagpapabuti sa pamamagitan ng dedikasyon sa sarili. Ngunit ang diwa ng founding ancestor ay nagsasabi sa kanya na wala sa mga ito. Ang mahalaga kung kaya niyang dalhin ang Kumblin sa bagong antas. Habang gumaganap si Guang, natutuwa ang founder dahil mas mahusay siya kaysa sa inaasahan niya bilang Guang. Natapos ang kanyang demonstrasyon at huminga ng malalim. Umaasa siyang sapat na ito para masiyahan ang matandang senior master. Naniniwala ang senior master na dapat tulungan si Guang. Nasaksihan nilang isang pagpapala para sa kanilang sekta. Ang silid ay sumabog sa kaguluhan habang ang lahat ay nagsimulang magsalita ng sabay-sabay pagpahayag ng kanilang mga pagdududa at opinyon. Si Guang at ang senior master ay nakamasid sitwasyon. Sa wakas ang senior master gumitna, paghiling sa lahat na bigyan ng pagkakataon si Guang na magpaliwanag sa kanyang nasasakupan. Ang paglipad sa langit ay ang Asher Dragons. Ungol na sinasabi nilang ginawa niya ito dahil napuno siya ng tunay na chi matapos maabot ang enlightenment, subalit iminumungkahi ni Guang na ginawa lang niya ito para magyabang sa mga Taoista. Sa wakas ay naabot ng lahat ang isang pinagkasunduan na ang tagapagtatag ng kanilang sekta ay hindi tutol sa pagiging mas malakas. Ang senior master ay namangha kung paano maimpluwensyahan ng batang ito ang mga pananaw ng mga matatanda. Marahil ito ay isang katangian ng mga masters, isang mahusay na sekta, upang ipakita ang kanilang tunay na damdamin sa harap ng mga tao. Mod ay nagbabago habang nagdadala ng tunay na makalangit na demonyo, at kung paano ang kanyang presensya ay naging sanhi ng lumalalang uri ng martial arts ni Kumblin. Tulad niya kung siya ay lalabas. Hinawakan ng senior master si Guang at sinabing pinadala ni Dao Tianzan itong bata. Mula ng kanilang mabatid na ang bata ay nagmula kay Dao Tianzan. Naiba ang pakitungo ng buong nayon, lahat ay nais maging parte ng kanyang pagsasanay. Isang umaga nagulat siya kanyang namulatan, pinapasadahan niya ang kanyang ulo at ipinapalagay na siya ay nananaginip muli tungkol sa mga ito. Ngunit isa sa mga lalaki ang humawak sa kanyang balikat upang simulan ang pagsasanay. Hindi pa ganap na sumisikat ang araw habang inilalabas siya ng mga ito sa labas ng silid aklatan. Humingi ng paumanhin ang nakatatanda sa kanilang kawalang pag-iisip at ipinaalam kay Guang na may inihanda silang mas mahusay kaysa sa miracle spell. Para manatiling ganap na alerto, walang imik na inamin nila na gusto nilang gamitin ang kanilang mga natitirang buhay sa makabuluhang pagsasanay ni Guang. Inililipat nila sa kanya ang lakas ng kanilang katawan, halos hindi siya makapaniwala na isasakripisyo nila ang kanilang mga sarili. Sinimulan nga ang training ng pagsasali ng lakas kay Guang, mataimtim na nag-focus ang lahat sa sakripisyong iaalay sa kanya ng mga native na Taoism ang mga iginagalang na mga master. Nabukal sa kanilang kalooban ang kanilang adhikain maging parte ng kaalaman ni Guang sa larangan ng Kunlun martial arts. Na muling ipinanganak mula sa naunang buhay bilang Kunlin at pinuno ng The Heavenly Demons Cult na ipinadala ng kataas-taas-taasang Divine Dado Chan Son. Naalala niya ang isang engkwentro kasama ang Teji Sword Sage, isang matandang lalaki mula sa sekta ng Wudong na dumating upang haminin siya.
Bagaman ang Sage ay nagawa lamang siyang e-corner sa sandaling iwan siya ng pangmatagalang impresyon sa pamamagitan ng pagguhit ng mga bilog gamit ang kanyang espada at panloob na chi na tinawag niyang umiinog. Pinag-iisipan ni Taiji Guang na subukan ang pamamaraang ito ngayon pagkatapos ng lahat ay subukan ito maingat niyang sinimulan na. Isagawa ang umiikot na Taiji naramdaman ng elder na ibinabalik niya ang kanilang tunay na chi ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ni Guang na ito ay isang cycle lamang na naiintindihan niya na ang mga bagay ay hindi maaaring matapos. Paraan ng pinaikot ng Taiji sword na si Sage ang kanyang panloob na chi, ito ay lumaki at lumaki katulad ng isang snowball na lumiligid sa isang kalsada. Patuloy pa rin sa kanyang mga pagtatangka ngunit ang pagsusumikap ay nagsimulang sumakit ang kanyang tiyan. Nakaraang buhay ang lumutang sa kanyang isipan naalala niya ang isang engkwentro kasama ang Taiji Sword Sage isang matandang lalaki mula sa sekta ng Wudong na dumating upang hamanin siya kahit na ang Sage ay nagawa lamang siyang sulok saglit siya ay umalis ng isang pangmatagalang impresyon sa pamamagitan ng pagguhit ng mga bilog gamit ang kanyang espada at panloob na chi. Na tinawag niyang umiinog na Taiji. Pinag-isipan ni Guang na subukan ang diskarteng ito. Ngayon pagkatapos ng lahat ay walang masama kung subukan ito maingat niyang sinimulan na isagawa ang umiikot na Taiji. Naramdaman ng elder na ibinabalik niya ang kanilang tunay na chi. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ni Guang na ito ay isang cycle lamang na iintindihan niya na ang mga bagay ay hindi maaaring magtapos sa ganitong paraan kapag ang Taiji sword na si Sage ay umikot sa kanyang panloob na chi. Ito ay lumaki at lumaki na katulad ng isang snowball na lumiligid sa isang kalsada. Ang isa ay nagpapatuloy sa kanyang mga pagtatangka ngunit ang pagsusumikap ay nagsimulang mabalisa. Ang tiyan niya ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ang Taiji ay may sakit habang ginagawa ang pamamaraang ito. Napansin din ng mga nagmamasid na masters na hindi na makayanan ni Guang ang paghihirap at sa huling pagtatangka ay naibalik ang lakas. Ipinaalam sa kanila ni Guang na mayroong isang simpleng paraan, makalipas ang 2 taon, dalawa ang umaakyat sa hagdan paakyat sa bundok Penguay mula sa Pang family at nagtaka sa malayong lungsod na ito. Pinayuhan siya ng kanyang tiyuhin na si Pang Suwon na huwag sabihin ang mga ganoong pag-iisip ngayong dumating na sila sa Kunlun. Mabibigo ba tayong maunawaan kung bakit kailangang humingi ng tulong ang kanilang pamilya sa ano? Napagtanto niya bilang isang malayo at hindi gaanong mahalagang sekta. Naniniwala si Sawan na pinalayaw siya ng ama ni Kawi, na ginawa siyang mayabang at pabaya kung hindi dahil sa kanya. Kaya hindi nadadalhin ni Sawan. Kaya pala isipan kay Kawi kung bakit ang isang sekta na nag-aangking isa sa 9 na dakila ay naninirahan sa isang liblib na lugar, sabik niyang inaasahan ng isang martial duel, na pinaniniwalaan niyang ang susunod na hakbang sa kanilang plano, ay umaasa si Kawi na sa pamamagitan ng pagkatalo sa isang Daoist ay titingin sa kanya ang amain. Sa ibang liwanag sa wakas ay narating na nila ang unang gate ng Kunlun na malugod na tinanggap ni Guang ang 2 lalaki sa gate at nagtanong tungkol sa layunin ng kanilang pagbisita. Ipinaliwanag ni Pang Suwilan na pumunta sila upang makipagkita sa pinuno ng sekta at humiling na ipaalam niya sa kanya ang kanilang pagdating. Hindi niya ipinaalam sa kanila na ang pinuno ay kasalukuyang okupado at maaaring tumagal ng ilang oras. Nagtanong sila tungkol kay Hu Chien, isang kaibigan ni Sawan. Sa sandaling yon ay nagpaalam sa kanya ang isang batang lalaki na oras na para sa pagbabago ng shift. Sinabihan niya ang pamilya Pang na mag-ikot muna. Napansin niya na ang kanyang junior na kapatid na si Jungjin ay lumilitaw na pagod at nagtataka kung paano nagawa niyang tumayo sa ilalim ng sikat ng araw. Nang makita niyang pagod na pagod kahit maulap at walang sikat ng araw, nagboluntaryong pumasok sa loob. At magulat tungkol sa mga bisita habang si Guang ay nagpapakilala sa mga bisita. Hiu Chiang excited na tumakbo palabas para batiin si Sawan at Pinona ang mga lalaki sa loob. Nakikipag-usap sa kanila habang nasa daan at nagtatanong tungkol sa kapakanan ng isa't isa. Nahumanga sa tikas ni Kang Wei, pinupuri siya ni Hiu Chong, at ipinaalam sa kanya ang 9 Dragon. At 4 na Ponex, si Kang Wei ay tinawag na Superior Dragon at magiging kinatawan ng pamilya Pang. Ito ay isang titulong ipinagkaloob sa pinakamalakas na miyembro ng nakababatang henerasyon tulad ni Kang Wei. Nalaman na ang kanyang tiyuhin ay tunay na ipinagmamalaki siya. Gayunpaman si Sawan ay nagsisisi ng labis na pinupuri siya at ngayon ay nais na magpakumbaba sa kanya upang maiwasan ang pagmamataas. Tinanong niya si Chong tungkol sa kanyang disipulo ay naging 15 taong gulang na. Ay ipinaliwanag pa ni Chong na ang kanyang disipulo ay hindi lamang isang henyo kundi ang pinakadakilang henyo sa kasaysayan. Isang aktwal na dragon, bigla silang nakarinig ng isang malakas na ingay na nakababahala, na si Soon na ang kanyang kamay ay inabot ang kanyang espada, kanilang nasaksihan ang mga matatandang tumatalon sa kalangitan na nagsasanay. Iba't ibang galaw ang mga matatanda ay bumaba sa hagdan.
At pagkatapos ay nagmamadaling lumabas sa mga tarangkahan. Habang si Chong at ang kanyang mga bisita ay umaakyat sa hagdanan ay nakita nila ang ilang mga kalalakihan na gumugulong sa sahig, na lumilitaw na masama ang pakiramdam. Nakilala bilang Pearl Dragon na umuusbong mula sa loob si Guang, nakipagpalitan ng mga pagpapakilala sa kanila nang maglaon ay nagsimulang sabihin sa kanila ni Chong ang tungkol sa pagsasanay simula nang matagpuan niya si Guang bilang isang sanggol, sa kagubatan na ito ay mahabang istorya. Si Sawan ay humiling ng pahinga dahil sila ay pagod na sa mahabang paglalakbay. Gayunpaman si Chung ay nagpapatuloy sa kwento ng taong Pang, tungkol sa pagkadalisay na iintindihan nila na dapat nilang suriin ang mga kakayahan ni Guang, upang matukoy ang kasalukuyang lakas ng Kunlun. Hindi kontento sa plain at madamong pagkain na nakahain sa mesa si Kanwi, nagpahayag ng kanyang sama ng loob sa kabila ng pagtitiyak ni Chong na masarap ang lasa ni Sawan ay napag-alitan si Kangwi. At humingi ng tawad kay Chiang sa kabastusan ng kanyang pamangkin, ngunit si Chiang ay masyadong abala sa pagkain para bigyang pansin. Kaya't hindi maaaring hindi mapansin na hindi lamang si Chung kundi ang lahat ng mapagpakumbabang tawista ay kumakain ng buong sigasig. Si Guang sa kabilang banda ay tila hindi gaanong interesado sa kanyang pagkain, ay napansin din ito ni Kangwi at nakaramdam ng sama ng loob na siya lang ang napag-alitan. Pagkatapos kumain ay humiling na saksihan ang martial arts ng Kunlun, at hinahamon si Guang sa isang martial duel, kaagad na sumang-ayon sa kanyang kahilingan si Guang, bagaman ipinapayo ni Chang na maaari nating pag-isipang ang mga bagay na iyon. Kaharap habang si Suwan ay nakatayo sa malayo na tahimik na hinihimok ang perlas na dragon na ipakita ang kapangyarihan ng Kunlun, sa tabi niya ay ipinahayag ni Chung ang kanyang pag-aalala para kay Kangwi at Guang. Naghanda para sa laban na lumiligid ang kanilang mga leeg at palso. Habang si Guang ay sinusubukang alalahanin kung gaano nakatagal mula noong huli siyang lumaban, na nais ipakita ang mga diskarte sa martial arts na balak niyang gamitin. At nagtatanong tungkol kay Guang na iniinis siya sa prosesong ito, naiisip ni Guang na gagamitin niya ang ulap na humahabol sa kamao ng kanyang unang paninindigan. Ang mga pangmen ay nabigla sa revelation ni Sawan na ito ay napatunayan kay Chang na ang ulap na humahabol sa kamao ay isang matulin ngunit malakas, na pamamaraan ng kamao, ngunit ipinaalam sa kanya ni Chang na binago ito ni Guang na pinahuhusay niya ang martial arts. Nahihirapang paniwalaan ni Kunlun Suwan na nag-aalala sa maaaring kahihinatnan ng paghahanda ni Guan para maghagis ng suntok, gayunpaman ay madaling hinaranggan siya ni Guang at gumanti ng suntok sa tiyan ni Kangwi kaya lumipad siya paatras. Muling nagpakawala si Guang ng suntok upang asintahin ang mukha. Hindi makapaniwala na nadaig ang angkan ng pamilya Pang at ang superior na dragon among the 9 dragons, at 4 na phoenix ang nagpa siyang huwag hayaang masira ang kanyang pride, determinadong makaganti si Kangwi. Lalaban gamit ang enerhiya ng 30% ni Guang, habang ang katunggali ay gagamit ng kanyang buong 100%. Pagtataka ni Sawan, si Guang ay nagtataglay ng malakas na enerhiya sa murang edad. Samantala si Kangwi ay kinakain ng galit. Si Guan walang kahirap-hirap niyang iniwasan ang kanyang sipa. Lahat ng kasunod na sipa ni Kangwi ay napatunayang walang saysay. Maaari ba nating pangalanan ang kanyang pag-atake na 1/8 steel kick, na nagpapahiwatig na ito ay may kasamang pagsipa ng 1/8 na ulit. Nagsimulang magsawa si Guang at pinag-isipang baliin ang binti ni Kangwi hanggang matapos ang laban. Gayunpaman si Chang ay tahimik na nakikiusap sa kanya na huwag tumawid sa linyang iyon. Si Guang pagkatapos ay ibinunyag na nabali na niya ang isa sa mga tadyang ni Kangwi sa kakilakilabot defense ni Guang, at ang panghuling atake na nagresulta sa paglipat ni Kangwi sa ere, na kaya ni Kangwi na bumangon na ayaw tanggapin na matatalo siya. Tumawag siya kay Guang ngunit pagkatapos na pagtanto na ang kanyang mga meridian ng chi ay hindi sapat. Inamin ni Sawan na si Guang ay ang pinakadakilang henyo sa kasaysayan at idineklara ang duelo na tapos na. Gayunpaman si Guang ay may isang huling suntok na ibibigay pa sa kanya. Na nagtutulak sa kanya palayo, nag-aalala si Suwan na sumugod sa kanyang pamangkin at niyakap siya. Nagtanong si Chung tungkol kay Kangwi at tiniyak ni Sawan na nagising na si Kangwi kahit siya may ilang beleng tadyang. Humingi ng tawad si Chang sa ngalan ni Guang at tinanong siya ni Sawan kung lahat ng tawista ng Kumblin ay nag-aaral ng pinahusay na martial arts mula kay Guang, na nagpapatunay na sila ay naging mahusay sa pagsasanay sa nakalipas na 2 taon, kasama ang kanilang pinuno ng sek at ang master ni Chang, naganap na sumusuporta sa mga pagbanggit ni Jaguang na ang kalusugan ng kanyang amo. Na isa sa 3 pantas ng Cumberland ay lumalala sa kabila ng kanyang mga paghahabol. Kung hindi man habang nagpapatuloy sila sa kanilang pag-uusap ay nakarating sila sa Tri-Sky Hall,
Sa pagpasok ni Sawan napansin na ang bulwagan ay medyo maliit, ngunit napagtanto niya na ang lakas ng sekta ay tunay na mahalaga. Binati niya ang pinuno ng sekta na si Wan Jiak at ang Elder Wunho, na nagpakilala at nagpapalitan ng kasiyahan. Ang layunin ng ang kanyang pagbisita sa una ay ipinahayag ni Sawan na ang kanyang pagnanais na masaksihan ang martial arts ng Kumblin ay hindi lamang sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan laban sa sparang ngunit sa totoong labanan. Sa pagkakataong ito nais ni Suwan na subukin din ang Kunlun martial art, at siya naman ay napagbigyan ng pinuno at itatapat sa kanya si Hugh Chong. Gamit ang Thunder Flash Walk perplexed by Hugh Jik's techniques, batid ni Sawan na ang pagkabigo niya sa laban ay kahihiyan ng pamilya. Sinigurado ni Hugh Chong ang tamang atake tulad ng kay Guang. Sa huli ay natalo muli ang pamilya Pong. At namangha sa tunay na lakas ng Kunlun, ilang sandali pa ay nagpayag ng pangalawang layunin si Sawan kung bakit siya naparito, ang makabuo ng alyansa sa Mirem. Gayon din ang Cole Okoy na si Kang Wei, sumisimple ng ideya kay Guang. Nagpayo si Guang na pag-aralan ng inner chi, ang disiplina sa paghinga, interesado si Kang Wei na mag-ipon ng kaalaman. Lumilipas ang mga araw sa wakas ay nagpatagumpayan din niya. Sa kabilang banda ipinahayag ni Sawan ang mungkahi na pagbuo ng bagong alyansa sa kapakanan ng epang mga sibilyan mula sa maling pamamalakad ng Demon Cult. Tinatansya ni Suwan na 3 taon mula ngayon ay maaring lusubin sila ng kaya't nararapat na mas paigtingin ang pag-eensayo para sa suporta ng alyansa na mas kaunting dugo ang dam-anak at buhay ang maliligtas. Alinsunod sa pagtanggap ng ideya mula kay Sawan. At ngayon ay oras na para lisanin ang Kunlun. Dahil nakuha na ni Sawan ang pahintulot ng leader ng sekta, kailangan niyang bumalik at ihatid ang balita sa kanyang tinuturing na kapatid na si Chang na nagpahayag ng panghihinayang na umalis sa lalong madaling panahon. Naging madamdamin din ang pamamaalam sa pagitan ni Kang Wei at Guang bilang pasasalamat at respeto na natutunan niya mula kay Guang. Sa sumunod na mga araw nagsimula na mag-ensayo ang grupo ng Kunlun, at umaasa sila na makayanin ang natatanging henyo ng mga henyong si Guang, at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Guang. Si Guang ay kasalukuyang nagsasanay mag-isa sa bulaklak ng matagumpay na binabalanse ng Cloud Air at Act and Inner Chi ng kanyang panloob. Alala niya noong siya ay sanggol pa lamang at binigyan ng pangalan, nang biglang dumating Chom, upang ipaalam na ang malubhang kalagayan ng taong NG bigay sa kanya ng pangalan na si Master Fong, isang kahilingan ng matanda master na makita ang dragon paakyat sa Mount Kunlun. Nag-iiwan ng mga tagubilin kay Guang na huwag kalimutan ang Flower Cloud P, na pagtanto na kahit noong pumanaw ang kanyang ama sa nakaraang buhay ay hindi niya naranasan ang malasakit na ibinigay ni Master Fong. Determinado si Guang na madugtungan pa ang buhay ng kanyang original na master, hinawak niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Master Fong. Kahit pa sinabihan siya ni Wunho na hayaan natin siyang pumanaw ng mapayapa. Hindi bumitaw sa paniniwala si Guang na mapagbigyan ang hiling ng malubhang si Master Fong. Pagkaraan ay sinuntok niya sa ulo ang may sakit hanggang sa magkabukol. Nagtaka ang lahat sa ginawa niya, pinipigilan ng bukol ang pagtagas hindi niya nataman ang mismong batway point ngunit tumigil bago ito. Ang tunog na narinig nila ay ang kanyang sariling enerhiya ay sumasabog na halos kasangkapal ng isang sheet ng papel na nais isali ni Guang sa matanda. Kailangan ni Guang ang mga paraan sa na hindi ganun kadali makuha, katulad ng Miracle Spill hindi tulad ng Demon Cult Pill o anuman. Kinailangan niya hatiin ang kapwa niya tuwista sa 3 upang maisakatuparan ang mga ito, para masigurado niya na madugtungan pa ang buhay ni Master Fong. Habang siya ay naglakbay ng mag-isa, gayunpaman, si Guang lamang ang umaalis ng solo sa kabila ni Chang at Wun ay nag-aalala. Hangad niya ang 8 magagandang pattern ng Cloud Dragon upang ipakita sa sinuman na kasama niya. Ito ang una niyang paglalakbay mula noong muling magkatawang tao at determinado siyang kumpletuhin ito ng mabilis samantala sa isang lugar. Sa desyerto isang grupo ang naglalakbay sakay ng mga kamelyo 2 individual pabalik Jinhuan at Hyoyu. Sila ay napalaban sa isang grupo ng bandidong Sandstorm. Nalampasan niyang pagtagumpayan ang laban, ilang saglit pa sa di kalayuan kakaibang paggalaw ang naganap sa gitna ng umaalikabok na desyerto, biglang lumabas ang Double Horn Dragon matagumpay na naputol ni Guang ang isang sungay, at ang dragon ay nagsaad na matagal na siyang hinahanap, tumakas siya sa Cult Dragon at nanatili sa gitna ng desyerto, kinukuha niya ang loob ni Guang, pinagmamasdan si Guang ng dragon nang mapag-isipang mas matagal si Guang upang putulin ang espada na dapat ay mayroon siya. Isa pala itong traidor, ngunit matalino si Guang. Nang akmang aatakihin na siya, agad kumilos na magapi ng may mga sipa at suntok hanggang sa yumuko ang dragon sa paghingi ng tawad,
Napagtanto ni Guang na nagbago na ang dragon at maaaring hindi makontento sa sarili niyang lakas dahil sa pinsalang idinulot nito. Hinihiling ni Guang na ilantad ng dragon ang dibdib nito bilang parusa upang mailabas ang isang core kasama ang buntot. Hiniling ni Guang sa dragon na magsanay ng mabuti. Sa pagbalik ni Guang, inalam niya ang kalagayan ng master. Nasa maayos naman at namumutawi ang inilipat niya na chi energy sa matanda. Namangha sila sa dalang surprise ng binata, ang sungay mula sa dragon na inilalabas mula sa bag. Malaking paggalang at paghanga ang natamo ni Guang mula sa mga lider ng sekta. Alam ng mga pinuno na dapat itong pakuluan na aabuti ng 10 buwan upang makuha ang sapat na ekstraksyon ng mga buto, nagtulong-tulong ang lahat sa diskarte ng tamang proseso. Gumamit ng compressor para mapanatili ang lakas ng apoy, ngayon pa lang nila mararanasan ang ganitong sakripisyo, sa kawalan nila ng idea. Kaya isinagawa ito ni Guang bilang siya ang mamumuno, sa hardin ng Kaden Basin in Qinghai. Inutos niya na putulin lahat ng ligaw na bulaklak. Sa Yellow River isang grupo ng kalalakihan ang nais silang kikilan. Uminit ang ulo ni Guang at nakatikim ng matamis na alapaap ang pagmumukha ng lider ng grupo. At itinapon sa ilog, sumunod sa bundok ng Tangula. Hinawi ang mga nyebe upang makakuha ng 100 years old na snow ginseng, sa wakas matagumpay silang nakabalik sa Kunlun dala ang lahat ng sangkap. Pagkaraan ng 10 taon, ang proseso ay sa wakas ay nakumpleto na nagreresulta sa isang misteryosong puting sabaw na naaalala ni Guang na ito ay dapat na amasa, at pagsamasamahin ito at habang ginagawa niya iyon ay nagiging itim ang kulay ng elixir, dahilan upang magmukhang nag-aalala ang mga matatanda. Gayunpaman, ang isa ay nananatiling tahimik na hindi naghahayag na maaaring ito ay dahil sa kanyang maruruming kamay sa pagkumpleto ng miracle pill, na tinawag ni Guang na kalahating immortal pill. Para sa kalagayan ng matanda, dinala nila ang pill sa Grandmaster at hiniling sa kanya na ubusin ito alam ang kanyang lumalalang kondisyon. Nauunawaan ng Master na kahit inumin niya ito may aasahan pa din siyang kamatayan pagdating ng panahon. Habang inilalagay niya ito sa kanyang bibig na pagtanto niya na nakakadiri ang lasa nito nagpipigil sa kanyang pagsuka. Gayunpaman ang lasa ay hindi lamang ang issue dahil nag-iinit ang kanyang buong katawan. Hinikayat ni Guang na gamitin ang kanyang Super Sky Chi, pansamantala ay nawala ang kanyang alaala sa martial arts, ngunit ilang saglit lang ay muli itong bumalik. Tatanto na ang kanyang martial arts ay talagang bumalik kaya mas malakas siya sa kabila ng huling pakiramdam. Na nahihiya siyang napagtanto na ang lahat ng bagay ay nagiging walang kabuluhan kapag ang buhay at kamatayan ay nasa iyong harapan na. Ang mga matatanda ay nananatiling nalilito sa pag-iisip kung ito ba ay ang immortal na pag-akyat ng nakatatandang kapatid Senior Master. Dahil sa determinasyon ni Guang na kailangan ng kumplin ang kanyang Senior Master. Gayunpaman sa huli ay napagtanto niya na si Guang ay dapat na kumakatawan sa damdamin ng lahat ng mga disipolo ng Kumblin. Pagkatapos ng lahat ay pagsusumikap na iligtas siya umaasa na siya ang magiging haligi ni Kunlun ayon sa Senior Master Fong. Napagtanto niya na siya ay naging makasarili sa pag-aakalang matatapos ang lahat pagkatapos ng kanyang kamatayan, kinikilala niya na hindi ito ang tamang oras para umakyat siya at ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Guang sa pagpigil sa kanya. Makalipas ang 1 taon ang pinuno ng sekta ay nakatanggap ng isang liham mula sa pamilya Habi Pang nang mabasa ito Wanjiek Fong. Napagtanto na dumating na ang oras, at tumawag para sa isang pagtitipon ng mga tawista sa Tri-Sky Hall, doon niya ipinaalam sa kanila, na panahon na upang tuparin ang pangakong kanilang ginawa 4 na taon na ang nakararaan hinggil sa reconstruction ng Murim Alliance. Bilang pinuno ng sekta, pipili siya ng mga alagad na kakatawan. Una nilang pinipili ang mga pinuno ng bawat squad sa mga napili ay si Hiu Chang. Ang pangalan ni Wang ay tinatawag din. Pinaplano na ni Guang na pamunuan ang sekta sa sandaling magtagumpay na may angat ang antas ng martial arts ng tuwista. Bukod pa riyan nais din ni Guang na palakasin ang kanilang panlabas na kapangyarihan sa pamamagitan ng mga aktibidad sa negosyo, na ginagawa itong isang napapanahong pagkakataon para sa kanya. Bukod dito, ay nagbibigay ito sa kanya ng pagkakataong galugarin ang alyansa ng Merem. Pagkatapos ng 10 araw ay handa na ang mga squad na umalis ayon sa utos ng pinuno ng sekta. Madamdaming bilin ng nagmamahal na pinuno makabalik sila ng ligtas. Narating nila Sainang Prefecture ang sa una nilang paglalakbay muli, ay nakasalubong nila ang mag-asawang Yoman at Jinhuan, taimtim na humingi ng tulong para sa mamamayan ng Qinghai Province, naalala niya ang mga ruta papunta doon na siya ang nagdesenyo. Ngayon ang problema ay nag-hired ang probinsya ng Gosu ng mga bandido para salakayin ang mga ngalakal ng Qinghai Province.
Matagal na nang huli silang nagkita ni Yoman, binigyan ni Yoman ng regalo si Guang ng isang kasutan gawa sa buntot ng butiki. Naalala ni Guang ang sungay ng Double Horn Dragon na ipinagkaloob niya sa mag-asawa. Tinanong ni Guang si Yumin kung alam niya kung sino ang mga pinuno ng bandido, dahil sa hinala niya na hindi kikilos ang mga bandido batay lamang sa ilang kahilingan ng mga merchant na inaakala niya kung ito ay ang martial sect, pinaghihinalaan niya na maaaring ito ang sekta ng Kungtong. Bagaman hindi siya ganap tiyak na inamin niya nang may kahihiyan na ang kanilang grupo ng mga ngalakal ay may isang especially iya sa kanila at ang kanilang pakikipagtagpo sa dugong sandstorm. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Guang ang tungkol head ng pamilya Zhao, na miyembro ng sektang Kungtong. Pumasok sa Qinghaya Province upang magnegosyo. Bumungad sa pinto ang tagapagbalita na tinambangan ang pangalawang anak ni Yoma ng grupo ng Zoian Escort Group. Sa agawan ng teritoryo, tangguro na inaakusahan siya ng panghihimasok sa teritoryo. Ang Young Master naman nilalagyan sila ng label bilang grupo ng mga tulisan. Bilang pagtawid sa linya kahit na kinikilala nila ang boundary. Ang Batang Master ay determinado na huwag hayaan ang kanyang mga tauhan na masaktan sa pagsaksi sa kahangahangang mga Batang Master na kalmado. Ang pinuno ng grupo ay nagpasya na magudyok ng away isa sa mga lalaki ang lumapit sa Batang Guro kasama ang kanyang nakaunat na mga braso, na binibigyang kahulugan ang kilos bilang isang pag-atake na nagtatanggol sa kanya ang Batang Master sa sandaling iyon. Siya ay inakusahan ng pananakit sa isang inosenteng tao at ang grupo ay gumanti upang protektahan ang kanilang mga sarili sa isang mabangis na labanan, breakout at boxing ang Batang Master. Inutusan ang kanyang mga tauhan na tumakas habang gumagawa siya ng pambungad tulad ng iniisip niyang nagtagumpay siya sa pag-atake. At ipinadala lumilipad pa atras na sipa. Papatayin siya ng dalawang lalaki mula sa grupo na pinipigilan ang mga braso ni Sung at ipinahayag ng pinuno ang kanyang intensyon na parusahan siya. Dumating si Gong at binali ang sandata. Nakilala siya ng leader ng bandido bilang isa sa Kunlun expert. Ayaw na sana gumanti ni Guang. Ngunit naisip niya sila naman ang nauna humantong sa pagtulak sa kanya at nabuwal sa lupa. Ligtas na nakauwi ang mag-aama sa bahay. Habang iniwan niya ng mga bukol ang grupo ng Zhou and Escort Group. Nagpaabot ng pasasalamat si Jin Wan. Pagkakasangkot ng sekta ng Kungtong sa insidenteng ito ay gustong kumpirmahin ni Jin Huan kung si Anhak ay handang magpatuloy doon. Ang direksyon ng Anhak ay nagpapaalala sa kanya ng kanilang mga elder na tagubilin na huwag sirain ang reputasyon ng dakilang Kunlun at kumilos ng naangkop sa anumang partikular na sitwasyon. Naiintindihan ni Jin Han na nangangahulugan ito na sila dapat ay iwasang makialam sa walang kabuluhang mga salungatan at sa halip ay umangkop sa umiiral na mga kalagayan ng lungsod. Mula noon ang sekta ng Kumblin ay isa sa 9 na dakilang sekta na hindi nila kayang guluhin. Samantalang ang sektang Kungtong kahit minsan ay lumalabis hindi mawawala ang hidwaan nila sa Kangtong sect, si Jin Han ay hindi sigurado kung ano ang gagawin, at Anhak ay tinitiyak sa kanila na susundin nila ang mga utos ng kanilang mga elder na ikinagulat ni Jin Huan at Yoman. Ang ibig sabihin nito ay lalaban sila sa kapanig ng Kumlin hanggang sa pinakadulo. Naniniwala si Anhak na kung sakaling sila'y sasalakayin ng gabi at may mga bilanggong dapat manatiling vigilant. Labis na humanga sa sekta ng Kumblin at nais niyang maging katulad nila mula pa noong bata pa siya na pinangarap niya ang pagpasok sa isa sa 9 na dakilang sekta sa pagiging isang magiting na mandirigma. Habang siya ay tumatanda sinubukan niyang sumali sa sekta ng Kungtong, ngunit kulang sa talento at hindi pinayagan ng sitwasyon ng kanilang pamilya pang suportang pinansyal. Para sa sekta kanyang tinalikuran ang kanyang pangarap hanggang sa mga kaganapan ngayon ay muling nag-iba sa kanyang pagnanais na maging isang mandirigma na naglalakbay sa mundo at gumaganap ng mabuti. Ang mga gawa gayon paman ay hindi tinatanggap ng Kunlun ang mga panlabas na alagad hanggang sa dumating si Guang. Nagpayo kung paano malalampasan ang balakid na ito. At iminumungkahi ni Guang na tatanungin niya si Hugh Jack gayon paman tumanggi si Ojek na masaktan ang kanyang kapatid na si Yoman sa kanilang pagtatalo. Nalaman ng kasalanan na si Hyujek ay ang kapatid ng kanyang ina, isang paghahayag na ikinagulat niya. Pinayuhan ni Guang si Sing na kung gusto niyang maging disipulo ni Kunlun ay dapat siyang formal na sumali bilang isang Daoist, dahil hindi tinatanggap ang mga panlabas na disipulo. Ang tanging reserbasyon ni Sing bilang isang Daoist ay kailangang talikuran ang pag-inom ng alak, pagkain ng karne at pakikipagrelasyon. Tinitiyak ni Guang sa kanya na magagawa pa rin niya ang mga bagay na iyon ng palihim. Hangad ni Guang ang magkaroon ng isang nakababatang kapatid. Kinaumagahan sumikat ang araw na parang walang naganap kahapon, magaan ang kanilang pakiramdam. Samantala sa labas ng tarangkahan may naramdaman silang komosyon.
Agad na inutusan ni Guang si Anhak upang paghandain ang mga alagad. Pag-atake sa kanilang sorpresa, ito pala ay isang pulutong ng mga batang babae na sabik na masulyapan ang binatang Pearl Dragon. Nabatid ni Guang na ito'y panandali ang kaligayahan. Dahil ang tunay na pag-atake ay parating ang pulutong ni Zhao Huan mula sa Zhao family, na miyembro ng sekta ng Kungtong. Naparito ang pulutong upang talakayin na delay ang pagpunta sa Qinghale Province. Alinsunod sa nabuong alyansa ng Merem, anuman ang potensyal na advantage ang mga bisita ay metigang naghihintay, at ang proseso ay nagsisimula sa umaga at nagpapatuloy hanggang sa lumubog na ang araw. Sa wakas ang pagpupulong sa pagitan ng Bok Merchant Group at ng pamilya Zhao ay sinimulan ni Zhaoluan na inakusahan na ang nasa likod na grupo ng merchant ng pag-atake sa kanilang escort group. Sa sandaling iyon ay dala-dala ni Guang ang mga nakatali na miyembro ng escort group upang imbestigahan sa pagitan ng Kumblin at Kungtong sect na pinabubulaan ni Soan ang mga paratang ng escort group. Na si Guang ang nag-torture sa kanila ng walang kadahilanan. Sa huli ay nauwi sa duelo sa pagitan ni Guang at Zoan versus Zodwan at Yang Chua. Matalik at mapanuksong tingin ni Zhao na hindi dapat patagilan pa. Sumangayon na din si Guang sa hamon. Kumpiyansa na pagsisisihan ni Guang ang laban na ito. Samantala handa na din si Guang na masaksihan ang panlabas na kakayahan ng sekta ng Kangtong. Effortless ang Guang sa atake ni Zhao. Halos di niya kailangan magbunot ng sandata, bagkus isang lumilipad na suntok ang pinakawalan. Sa sobrang lakas ng kamao ng Pearl Dragon, wasak ang mukha at wisdom tooth na lang ang natira kay Zhao. Imunungkahi ni Anhak na tapusin na ang laban. Ngunit nagalit ang miyembro ng Kungtong clan. Tumutol si Yang Chu Zhao, kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya. Iginiit ni Anhak na patas ang laban. Inatasan ni Yang Chu Zhao na mauna siya ng 3 suntok, naiwasan niya nagmanga ito ngunit siya ay namangha sa kakaibang atake ni Guang. Agad na nigalabad ng espada si Yang Chu, sa bilis ni Guang agad niyang pinutol ang kanyang sandata. Dahil hindi hangad ni Guang ang pumatay, na nagpapaalala sa kanya bilang isang heavenly demon. Masigasing naman pinatutunayan ni Yang Chu ang kanyang kaalaman gamit ang miniature sun at 8 pattern of cloud, ang style ng Kangtong martial arts. Walang tigil na pagsalakay ng mga pag-atake gamit ang 8 mahuhusay na pattern ng Cloud Dragon. Natiwala na hindi maiiwasan ni Guang ang 72 paths of the demon. Gayunpaman itinuturing ito ni Guang na isang mahinang pagtatangka na nakikita ito bilang isang pagsisikap na gumawa ng isang heavenly demon cult. Sumuko sa kanya naniniwala si Guang na siya lamang ang makakapagpasakop sa mga kulto ng makalangit na demonyo at ipinangako na aalisin ang bahagi ng napatay na demonyo sa pangalan ng pamamaraan sa isang mabilis na galaw na hinubad ni Guang ang kanyang espada at kinuha pagkakataon na masuntok niya sa mukha si Yang Chu. Ngayon alam na niya natalo siya sa tunggalian. Bumangon siya at nangako na hindi nalalaban ang Kangtong at ang pamilyang Zhao ay aalis sa negosyong ito. Ang lahat ng kalalakihan ay nagagalak sa kanilang tagumpay at nagdiriwang, ang Pearl Dragon ang isinisigaw ng nanonood. Ang ilan ay nagpasya na balang araw ay maging isang katulad ni Guang. Matapos ang inkwentro, pagkauwi ng bahay ni Song, abala ang kanyang ama sa paghahanda sa susunod na pag-alis ng grupo ng Taoist sa susunod mga araw. Iginiit ni Song na nais niyang umanib sa sekta ng Kunlun Taoist. Naiintindihan ni Jihan ang kagustuhan ng anak lalo pat nasaksihan niya ang mga laban at pananaw ni Guang. Lingid pa sa kaalaman na natalo ni Guang ang Blood Sandstorm Bandit. Malakas higit pa sa pagkakaalam ni Song. Sa kanyang palagay ay wala nang makapigil sa kanyang anak. Madamdamin ang pamamaalam ni Song sa kanyang ina. Pinangako niya na makikipagtulungan siya para kay Song. Habang paalis ang grupo ng Taoist, natuklasan nila na ang Lord of Qinghale ay nakatayo sa labas kasama ng kanyang grupo. Bukas kamay na sinalubong siya ng hari, at tinawag siyang pamangkin na alala niya ang kanyang asawa na nagkaroon ng malubhang karamdaman. Na inihiling ng panalangin sa bundok ng Kumblin. Ipinahayag ng hari ang kanyang pasasalamat sa lahat ng nagawa ni Guang tulad ng paglinis sa Kaidan Basin upang maitaboy ang mga pirata. Ang Tangula Mountain Range, ginantimpalaan siya ng monetary money fresh from Continent Bank. Sa lahat ng kanyang sakripisyo, ngayon lang nakatanggap ng salapi si Guang mula sa dati niyang buhay. Bukod pa sa gantimpalang pagpapagaling sa kanyang asawa, hinugot niya ang isa sa kanyang singsing, na kung dadalhin sa Continent Bank ay nagkakahalaga ng 20 beses na halaga ng perang ipinagkaloob ng hari. Tiwala si Guang sa kanyang newfound financial stability.
na kaya niyang ituloy ang anumang naisin niya sa gitnang kapatagan, gayunpaman inihayag ng Panginoon na oras na para sa pag-ikot ng mga tauhan at nais ng punong tanggapan na bumalik siya sa sentral na administrasyon ng may pag-aatubili. Ipinagkaloob sa kanya ang Central Administration. Sa sunod na eksena, isa sa 72 forest bandits na pinamumunuan ng isang kilalang eksperto. Si Guang ay handang ipaalam sa grupo ng kanyang tiyuhin at agad na tumungo roon. Na sinisikap siyang bigyan ng babala ang mga kaaway. Ng 72 forest bandits ay hindi matalino. Sa loob ng bahay nagulat sa amo niya ng balita na binago ng grupong Buck Merchant ang ruta ng kalakalan nito, kaya nahihirapan ang gang na magnakaw. Sa sobrang galit, nagpasya si Wang Ong na dapat nilang ilabas ang kanilang mga espada at atikihin ang grupo ng Buck Merchant. Kesa namatay sa gutom, gayunpaman ipinaalam sa kanya ng lalaki na hindi nila ito magagawa. Dahil ang sekta ng Kumlon ay nagpoprotekta sa kanila, hindi nabigla ang grupo ng mga ngalakal na si Huang An. Nananatiling determinado dahilan upang mataranta ang lalaki. Kumpiyansa si Wang Ong na kaya niyang talunin ang sekta ng Kunlun. At hinugot ang kanyang espada sa paghahanda, ngunit bago siya makagawa ng anumang karagdagang mga galaw ay pumasok si Guang sa kwarto. Nang ipaalam ng lalaki kay Huang Ong na si Guang ay mula sa sekta ng Kulun bilang pinuno. Napagpasyahan na harapin siya agad na itinaas ang kanyang espada para umatake gamit ang isang after image na matagumpay na nilinlang ni Guang. Ang paghihiwa ng balbas na naririnig ni Huang ay ang tunog ng kanyang sariling balbas na pinuputol dahil sa paghanga ng espada ni Huang. Pamamaraan isinasaalang-alang ni Guan ang ideya ng paggamit sa kanya bilang isang pinuno, at iminungkahi na si Huang Ong ay kilalanin ang Panginoon ng Ganso. Gayunpaman, si Huang Ong ay naglunsad ng isang pag-atake kay Guang, na mahusay na umiiwas sa strikes sa pamamagitan ng somersaulting palayo habang si Huang On ay patuloy na umaatake, hindi tumitigil si Guang sa kanyang depensa. Nagudyok kay Wang On na haminin siya na huminto sa pag-iwas at lumaban ng patas. Ay tumugon sa pamamagitan ng paghagis ng suntok na naging dahilan upang matamba si Huang On at mabilis na bumagsak sa isang kahoy na pader. Mabilis na bumangon si Huang On upang muling umatake ang kalbong panot. Dahil sa pambihira niyang bilis inikutan niya si Huang On sabay suntok abot hanggang langit. Pagkaraan ay sinalubong pa niya ulit ng suntok bago pa man makalapag sa lupa si Huang On. Sa huli ay napagtanto niya na hindi niya kaya ang mga atake ni Guang. Napagtanto niya na gamitin ang kanyang ultimate technique. Ipinosisyon niya ang kanyang spade pasulong kay Guang. At naglabas ng itim na makapal na sapot na pumulupat sa buong katawan ni Guang. Napagtanto ni Guang na eto na pala ang latest technique ngayon. Handa na si Wang On, na atikihin siya, nagbilang nakapaglabas pa si Guang ng golden glow. Naalala niya si Master Feng, na gagamitin lang ang liwanag na ito kapag sukol na ang sitwasyon. At huwag ipaalam sa iba dahil maaaring maging panganib sa kanyang kaligtasan. Pagkaraan na tulala si Wang On, nang matauhan nakita niya nagkanyang tao na walang malay sa sahig. Hindi nakayanin ang puwersa ng pareho nilang teknik bilang ordinaryong sibilyan. Samantala si Guang ay nananatiling engkesandal sa pintuan. Sinabihan si Huang An na malabong makasaklolo ang iba pa niyang tauhan dahil malamang ay napasuko na ng kanyang mga kasama sa labas. Tinanong ni Guang kung saan niya natutunan ang ganoong teknik sa speda. Isang pampamilyang sining ang dahilan niya. Ngunit kinikilala ito ni Guang bilang ang Heavenly Demon Cult's Black Blade of Death. Tinatanong ni Guang kung si Huang An ay mula sa Hami household. Nagsimulang matakot si Huang An, dahil sa totoo ay hindi niya batid ang pinagmulan ng kasanayan. Sa paglapit ng kanyang mukha kay Huang An, inutos niya na ipagtapat ang katotohanan. Ang tanging naalala niya noong bata pa siya ay may tinulungan siyang isang matanda. At ang kapalit ay tinuruan siya ng martial arts technique. Sa kabila ng hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ng matanda. Dahil sa balot ng tela ang kanyang mukha, sa kanyang tansya nakilala ni Huang An ang matanda pagkatapos niya mamatay. Sa nakaraang buhay at nagtataka kung ang Hami House ay nasakop ng ibang paksayon. Naalala niya kung paano niya natalo ang uhaw sa dugo na Sandstorm Bandits sa desyerto. Karaniwang nasa ilalim ng kontrol ng kulto ngunit tumetakas na walang alinlangan na may nangyayari. Nagpasya si Guang na obserbahan ang sitwasyon sa ngayon dahil ayaw niyang isangkat ang kanyang sarili sa Heavenly Demon's Cult. Kung makakagambala sila sa kanyang mga plano ay ipinangako niyang tapusin na lang si Huang An.
Gayunpaman pinili ni Guang ang pag-aalok upang turuan si Wang Yung isang kasanayan na hindi magamit sa hindi kanais-nais ito. Kung handa siyang magtiis. Ito po si Secret Queen, lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik hanggang sa muli.